Are you excited this morning? Sino po dito ang excited? Amen. Salamat sa Panginoon, dahil alam natin na sa bawat araw, na ipinaparanas sa atin ng Panginoon, kailanman hindi po nagkulang ang Diyos. Amen? Tama ba yun? Naniniwala ba kayo kailanman ay hindi nagkulang ang Diyos? Kaya nga po nakakalungkot kapag tayo po yung nagkukulang. Di ba? Nakakalungkot yung tayo yung nagpapabaya. Ang Diyos hindi nagpabaya sa atin kailanman, pero nakakalungkot tayo yung nagpapabaya. Sino po dito masaya sa oras na ito? Masaya po ba kayo? Amen. Alam ko po tayo po lahat ay masaya. Dahil ako po'y masaya ring magbahagi ng salita ng Panginoon sa oras na ito. Amen. Meron po akong tanong. Saan mo ginugugol? Not Google. Pagkatunog Saan mo ginugugol ang iyong panahon? And saan madalas nauubos yung ating mga oras? Sa mensahe po natin na pag-uusapan ngayong oras na ito, nais ko pong binigyan ko po ng pamagat, itong aking mensahe. At ito po yung aking pong pinamagatang season mo ito. Ayan. Sabihin nga natin, season mo ito. Ayan. So, pwede mo naman sabihin sa kalbitin mo yung katabi mo, season mo ito. With feeling para hindi tayong salita sa hangin. Mahalaga po na maunawaan natin na kailangan po natin ng bawat isa sa atin, tayo po lahat ay maging aware dun sa season na dumadaan sa ating pong buhay. Upang sa gayon, kung bakit kailangan po tayo maging aware para hindi po masayang. Tama po ba? Para hindi masayang yung season na yon na dumadaan sa buhay natin. Sapagkat yung season kapag ito po ay dumaan, ito po ay sandali lang. Hindi po ito nagtatagal. Hello? Are you agree? Tama po ba? Ang season kapag dumaan sa buhay ng isang tao, saglit lang po yan. Kaya mahalaga na bawat isa sa atin, maunawaan natin na kailangan maging aware po tayo dun sa mga season na dumadaan sa buhay natin para hindi po masayang. Amen? Amen? Ano po ba yung mga season na yon? Yung mga season, yung mga pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos. Amen? Pagkakataon na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Pagkakataon na tayo maibahagi natin yung mensahe ng salita ng Panginoon, ma-share natin sa iba. Pagkakataon na yung madala natin yung buong pamilya natin. Hello? Pagkakataon na gumanda yung buhay natin and so on, whatever, Pagkakataong maayos yung pamilya po natin. At marami pang iba. Pwede kayong mag-isip, ano pa yung mga bagay, yung mga season na dumaan sa buhay mo na dapat ay ginawa po natin. Season mo ito. Ito po yung ating pag-uusapan sa oras na ito. If you have a Bible apps or anything, you can open your Bible in John chapter 9, verses 1 to 5. Dito po iikot yung ating pag-aaralan sa araw na ito. Tayo po yung manalangin, Panginoon, pangunahan mo, pagpalain mo ang araw na ito ng aming pong pag-aaral. Samahan mo kami, buksan mo aming puso't kaisipan upang makita namin, Panginoon, yung kahalagahan ng season na dumadaan sa buhay namin, hindi po kami malampasan, God. Salamat po sa iyo lahat ng papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung meron man po akong isang statement na gusto ko pong ilagay po ninyo sa puso ninyo ay ito po. Ano po yan? Don't waste the chance that only comes once in your life. Sabay-sabay nga po tayo. Parang hindi pa po kayo nag-aalmusal. Isa pa nga po, sabay-sabay. 1, 2, 3. Amen. Dito po sa John chapter 9 verses 1 to 5, ito po yung kwento, pangyayari, na patungkol po sa isang lalaking bulag.
And nung makita ni Jesus itong lalaking bulag, kasama yung kanyang mga disciple, nagkaroon po ng malikot na kaisipan yung mga disciple. Sabi nila, Guro, sino po ba ang may kasalanan? Sino may problema o may kasalanan? Bakit isinilang na bulag ang lalaking ito? Yung po bang kanyang nanay o kanyang tatay or siya? Yun po yung naging yung mga diskusyon ng mga disciples. Tinanong nila si Jesus Christ regarding sino ang may kasalanan dito sa parents ba niya o siya mismo. Yun po. And in John chapter 9 verse 3, kung babasahin po natin, sinasabi po rin, makita natin dito sa verse, na Jesus answered, and sabi niya dyan, it was not this man sinned or his parents, but that the works of God, sabi dito, might be displayed in him. Basahin ko muli. Jesus answered, it was not that this man sinned or his parent, but that the works of God might be displayed in him. Kung titingnan po natin, napakaganda po ng isinagot ni Jesus. Kasi ang naging judgmental, no? Sabi nga nung merong segment ngayon sa isang palabas na bawal ang judgmental, di ba? Tama po ba? Bawal ang judgmental. So parang yun yung naging reaction ng mga disciple, nagkaroon sila ng kaisipan, sino ang nagkasala? Bakit isinilang na bulag ang lalaking ito? Siya ba ang nagkasala o ang kanyang mga magulang? At ang ganda ng sagot, hindi dahil nagkasala ang kanyang magulang, hindi dahil nagkasala siya, but the works of God might be displayed in him. Upang mahayag yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay nitong bulag na ito. Yun pa yung pinaka-main reason, pinakamagandang nakita nating kasagutan, sinagot ni Jesus kung bakit isinilang na bulag ang lalaking ito dahil para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng pagpapagaling sa Kanya. Ibig po sabihin, that time, nung oras na yun, that moment, yung kapangyarihan ng Diyos is available and ready anytime. On that day, tama po ba? Not on the next day, not on the other day, but yung araw na yon, parang sinasabi ni Jesus Christ na handang-handang maranasan ng lalaking ito yung kapangyarihan ng Diyos. But mayroon tanong kung mayroong gagawa o kung mayroong kikilos o aabot dun sa lalaki. So sinasabi natin, hinog na yung bayabas, parang ganon. Hinog na yung mangga. Pero nananatili ang mangga sa puno at hindi matitikman ang sarap ng manggang ito hanggat walang kumukuha. Hanggat mananatili sa puno. Tama po ba? Kailangan may gumawa. Kailangan may kumilos. At yun yung sinasabi natin dito, ng kapangyarihan ng Diyos ay handang-handang maranasan ng lalaking bulag kung mayroong gagawa. Kaya dito sinasabi rito, ayon kay Apostol John, sinamantala ni Jesus yung pagkakataon upang mangyari ang plano ng Diyos na maihayag ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Amen po ba? So pansinin natin, araw-araw, ang lalaking bulag na ito ay namamalimos sa daan. Makikita siya na naghihingi ng limos araw-araw sa daan. At maraming mga tao, maaaring yung time na yung maraming taong nakakakita sa kanya, dinadaan-daanan lang siya. Maging yung kanyang mga kapitbahay, dinadaan-daanan lang din siya. Nakikita na namamalimos, pero dinadaan-daanan lang siya. Maybe maging yung mga pinuno ng simbahan ay dumadaan din kung saan nakapwesto itong lalaking ito at dinadaan-daanan lang din siya. Even yung mga Pharisees, mga pinuno ng relihiyon,
ay hindi siya pinapansin, dinadaan-daanan lang siya. But isang araw, habang naglalakad si Jesus in verse 1 ng John chapter 9, habang naglalakad si Jesus kasama ang kanyang mga disciple, napansin ni Jesus ang lalaking bulag doon sa daan habang namamalimos. At anong pong ginawa? Anong ginawa ni Jesus? Ginawa niya, hello, good morning, hello. Hindi eh. Nilapitan ni Jesus ang lalaki. For what reason? Bakit nilapitan niya? Para maganap yung plano ng Diyos dito sa lalaking bulag na ito na maihayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng ng pagpapagaling. Ibig sabihin, itong sitwasyon na to ay napakagandang pagkakataon para sa lalaking bulag na simula sa araw na yon ay matutuldok na. Matatapos na ang kanyang araw-araw na panghihingi at araw-araw na panglilimos. Para sa lalaking bulag, ito'y napakalaking pagkakataon para sa kanya. Na ng araw na yon na makita siya ni Jesus, ay matutuldok na, matatapos na ang kanyang panglilimos. And in the following verse, kinuha ni Jesus yung atensyon ng kanyang mga disciples. Ang sabi diyan, hindi ba't nagtatrabaho ang tao sa araw dahil hindi siya nakakapagtrabaho sa gabi? Hello? Gusto ko pong intindihin natin to, no? Nung sinabi ito ni Jesus sa kanyang mga disciple na hindi nakakapagtrabaho ang tao sa gabi kundi sa araw lang dahil nung araw na yon, nung panahon na yon, hindi pa po uso ang night shift. Hello? Wala pa pong mga call center agent that time. Kaya wala pa pong trabaho sa gabi. Halos lahat ng mga manggagawa nagtatrabaho sa araw. Liban lang lamang doon sa mga shepherd na naglalabas ng kanilang mga, nagpapastol ng kanilang hayop sa madaling araw. Pero sa kalahatan, wala pong nagtatrabaho sa gabi. At kinuha ni Jesus yung illustration na yun na sinasabi niya, hindi ba't nagtatrabaho ang tao sa araw dahil hindi na siya makakapagtrabaho sa gabi? What does it mean? Ano ba ang gustong ipahiwatig ni Jesus kung bakit niya binanggit itong mga salitang ito ng John chapter 9 verse 4? Ginamit ni Jesus, pakinggan niyo po, listen church, ginamit ni Jesus yung ilustrasyon na yon para ipaunawa sa kanyang mga alagad yung kahalagahan na now is the right time. This is the right time. The perfect time. Not later, not tomorrow, not next month, but today, now is the right time. Yun yung gustong ipaunawa ni Jesus sa kanyang mga disciple na this is the right time. Kaya sinabi niya, habang kasama pa ninyo ko, habang naandito pa ako, wala tayong dapat, take note, wala tayong dapat na sinasayang na oras, sabi ni Jesus. Kailangan nating gawin ang ipinagagawa sa Kanya habang araw pa. Dahil darating ang gabi, darating ang panahon, sabi ni Jesus, hindi na natin magagawa. At sinabi pa rin ni Jesus, habang ako ay nandito sa mundong ito, sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ako ang magbibigay ng liwanag at pag-asa sa mga tao. Amen po ba? So, habang araw pa, sabi ni Jesus, habang narito pa ako, gawin na natin ang ipinagagawa ng Diyos dahil darating ang isang araw, hindi na natin magagawa. Ito po yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciple. Ano po ang ibig sabihin ni Jesus? Mahalaga ang season na yon para kay Jesus
At ang season na yon para dun sa lalaking bulag. Tama po ba? Kaya hindi na yun pinalampas ni Jesus. Hindi na siya nag-antay na kailangan munang manampalataya ng lalaking bulag bago niya pagalingin. Hindi niya sinabi, teka, kailangan mo munang magkaroon ng faith sa akin bago kita pagalingin. No. That is the right time, sabi ni Jesus. Yun yung kanyang season. Na hindi niya kailangang palampasin ang season na yon na mayroong isang taong nangangailangan ng kagalingan at kailangan niyang gawin. Para kay Jesus, that is the right time. Amen? Kung para sa atin, kung ito ay season mo, ngayon, now is the right time. Season mo eh. Do you agree? But the question is, ilan na ang mga pinapalampas mo ng mga magandang pagkakataon sa buhay mo? Evaluate po natin ang ating sarili. Huwag niyo po akong evaluate si pastor. Evaluate mo sarili mo. Ilan na ang mga magagandang pagkakataon na binibigay sa iyo ng Diyos na pinalampas mo o nasayang sa buhay mo? Kaya nga po tayong lahat na narito, maging mga sumusubaybay sa atin, kasama natin sa online, kung ikaw ay nasa estado na nagsasayang ka ng panahon, ng oras, sa maraming panahon, bagay sa mundong ito, tapusin niyo po, pakinggan niyo ang mensaheng ito. Dahil ito po'y para sa inyo. Hello? So sabi ng ating pinag-aaralan, pagkakita ni Jesus sa lalaking bulag, sinamantala niya ang pagkakataon na yun para matanggap ng lalaking bulag yung yung kagalingan. Hindi na nag-antay si Jesus na kailangan munang manampalataya ng lalaking ito bago niya ito pagalingin. Makikita natin dito yung tinatawag na urgency. Samantalahin yung season na binibigay sa atin ng Panginoon. Dahil ang season, mga magulat kapatid, saglit lang yan dumadaan. Hindi yan forever. Minsan lang yan dadaan sa buhay mo. Kaya nga, at that moment, makita natin, dumura si Jesus. Tama po ba? Hello? Nabasa niyo po ba? Gumawa siya ng putik sa pamagitan ng dura at pagkatapos ay inipinahid niya saan? Ipinahid niya sa mata ng lalaki at sinabi ni Jesus sa 9 verse 6 to 7, pumunta ka sa Siloam at maghugas at pagbalik ng lalaki, nakakakita na ang lalaki. Tama po ba? Mahalaga po yung mga salitang binigkas ni Jesus. Gawin na natin. Habang magagawa pa natin. Hindi na natin magagawa pagdating ng panahon. Pag sinabing gawin na natin, ngayon na. This is the right time, the perfect time. Hindi mamaya, hindi bukas. Ngayon na ang pinag-uusapan. Habang magagawa pa natin, habang may lakas ka pa, habang matibay pa ang tuhod mo, hanggang maliwanag pa ang kaisipan mo at nakakakita ka pa, habang season mo pa ito. Sabagat darating ang isang araw, hindi na natin magagawa ang ipinagagawa ng Diyos. Hindi mo na magagawa ang kalooban ng Diyos kapag pinalampas mo ang season na ito. Bakit? Dahil hindi mo na kaya kakayanin pagdating ng araw, masakit na ang tuhod mo, malabo na ang mata mo, hindi ka na nakakarinig, nagtutunog ka ng mga kasukasuan kapag nagtataas ka ng kamay, masakit na, hindi mo na magagawa pagdating ng panahon. Don't waste the chance that only comes once in your life. Pag sinabing season, ito po ay limitadong oras lang na nangangailangan ng daglian o agarang pagkilos dahil minsan lang. Mga kapatid, pakinggan nyo.
Ang season, again, minsan lang darating sa buhay mo. Sa lahat mo na may mga sasakyan, alam na alam nila yung tinatawag na number coding. Tama po ba? Kapag meron pong number coding, hindi po ina-allowed na dumaan ang merong sasakyan sa mga pangunahing kalsada kapag oras ng alas 7 hanggang, ano oras? 10 to 4. Ay, no, not, mali. Alas 7 hanggang alas 4, 7 to 7. Yan, parang may mental block ako. From 7 to 7, kapag ikaw ay coding, hindi ka pwedeng dumaan sa mga pangunahing kalsada from 7 to 7. Tama ba? Ayan. Subalit dito sa Metro Manila, meron tinatawag na window hour. Ano yung window hour? From 10 a.m. to 4 p.m. Sa mga oras na ito, po pwede kayong dumaan. Hindi po kayo titikitan ng mga enforcer. At ito po ang madalas na sinasamantala ng mga mayroong sasakyan na mayroong pupuntahan, importanteng pupuntahan, dumadaan po sila between 10 a.m. to 4 p.m. Pero kapag sila inabot natapos na ang 10, yung window hour na yon, at inabot sila sa kalsada, titikitan sila ng mga enforcer, ng mga traffic enforcer. At sinasabi, the number coding scheme shall be meted a fine of 500 pesos. Sisiw. Sisiw? Abala. Sa totoo lang po. Abala. Kapag kayo po ay natikitan. So, ito din po yung pangunawa ni Jesus na ipinapaunawa sa kanyang mga disciple na kailangan nilang samantalahin yung season na yon dahil maiksi lang. Napakaiksi lang po. Nung isang araw lang, nagkakwentuhan kami nung aking kaibigan taga Luciana, pastor din po yun. At naikwento niya yung patungkol sa kanyang lola at lolo na dinala niya sa isang burgeran. Dahil sabi ko, bakit? Masarap ang burger doon? Ay, masarap. Lalo na kapag mainit, masarap. Sabi ko doon sa kaibigan ko, pasampol naman. Saka na sample, kwento na lang muna. So sabi na, pagdating nila doon, kasama niya lolo at lola niya, pagkaupo nila, napansin nitong pastor na ito, yung lola niya, pagkabigay ng burger, bilis kinain. Bilis. Dulat siya. Sabi ko, baka gutom. Hindi eh. First time ko lang nakita lola ko ganun kabilis kumain. Kaya ginawa niya, ano ginawa mo? Sabi niya, ang ginawa ko, binulungan ko lola ko. Sabi ko, la, dahan-dahan, baka mabilaukan ka. Alam mo, hindi daw siya pinansin. Tuloy pa rin ang kain, nagmamadali, at napansin niya yung lolo niya, nakatingin lang, at hindi kinakain yung burger. Sabi ko sa pastor, baka naman, busog ang lolo mo. Hindi eh. Hindi pa kami nagkapunan. Hindi niya talaga ginagalaw. So ginawa niya, binulungan niya yung lolo niya. Lo, kain na po kayo. Lalamig po, masarap po kainin yan kapag mainit. Sabi ng lolo, Apo, okay lang ako. Huwag mo ako pansinin. Hindi ako marunong magana eh. So, ilang beses niyang kinaulat yung attention, Lolo, kain na po kayo. Lalamig po ang inyong burger. Sabi niya, Apo, okay lang ako. Okay, hayaan mo lang. So, tuloy-tuloy daw yung pagtingin, yung pagtitig ng kanyang lolo doon sa kanyang lola. So, to cut the story, natapos yung pagkain ng lola na ubos yung burger. Sabi ko, nasarapan siguro. Oo. At alam nyo,
Pagkaubos, suminyas yung kanyang lolo. Sabi ng lolo. Sabi ko, ano yung senyas na yun? Matanda na yun ah. Hindi ko nga rin alam eh. Ano yung senyas? So, nang pagkakita ng lola na sumisenyas ang lolo ng ganun, biglang hinubad yung postiso. At binigay sa lolo. At yung lolo na mapagkakuha ng postiso ng kanyang lola, sinuot. At dali-dali kumain. At sabi niya, Apo, ang sarap talaga ng burger hanggat mainit pa. Pakisabi nga sa katabi mo, post-season mo to. Ay, season mo to. Palakpakan po natin ang Panginoon. Season mo to. Saglit lang yan dadaan. Kailangan mo magmadali. Huwag mong sayangin dahil minsan lang yan dumarating sa buhay mo. Tama po ba? Sinasabi na kapag mayroong 5 minuto ka na sinayang sa bawat isang oras, 5 minutes in 1 hour, meron tayo pong 12 oras sa isang araw. Tama po ba? Ang sinayang mo bawat araw, sa bawat isang oras ang nasasayang mo ay isang araw ang nasasayang mo ay 2 oras. Sa 5 minuto na nagsasayang ka. Ibig sabihin, kung 15 minuto ang sinayang mo sa bawat isang oras, kung ikaw ay nabuhay ng 100 taon, listen church, ang sinasayang mo sa loob ng 100 taon na nabuhay ko, you wasted 25 years. Ang laki ng nasayang. Nasaan yung 25 years na yon sa buhay mo? Amen? Don't waste the chance that only comes once in your life. Sa palagay po natin, how many hours yung nakikita mo, kung i-evaluate mo yung sarili mo, how many hours yung nai-invest mo talaga para kay Lord? Evaluate yourself, how many hours ang ini-invest mo sa Diyos? Ilang oras yung ini-invest mo sa pag-attend ng Sunday worship? Ilang oras yung ini-invest mo sa pananalangin? Ilang oras yung ini-invest mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Yung binibigay mo oras sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, yung oras na binibigay mo sa pamilya mo, yung oras na binibigay mo sa community. How many hours yung mga ini-invest mo? Halimbawa, kung ikaw ay nabuhay ng 75 taon, 75 years, kiwentahin natin, kung kayo po ay nabuhay ng 75 taon, gusto niyo ba mabuhay? Or more pa. 100 years, 75, mahirapan tayo magkwenta. Kung ikaw ay nabuhay ng 75 taon at naglaan ka lamang ng 2 oras kada linggo sa pag-attend ng worship service, yes, yun lang naman ang tinatakbo ng service natin, 2 hours a week. Hindi po a day. Hindi daily ang worship natin. Weekly lang. Kwentahin natin, 75 taon ka na buhay, umaating ka every Sunday ng 2 oras bawat linggo at natutulog ka ng 8 oras araw-araw. Alam niyo po ba, sa 75 taon na nabuhay kayo, ang na-invest nyo lamang para sa kaluluwa, para sa kaluluwa. No, kasi yung importante, yung kaluluwa natin. Ang na-invest mo lamang kay Lord para sa yung kaluluwa, 10 buwan. For 75 years na nabuhay ka, 10 months lang po ang binigay ninyo. Compare doon sa natulog ka ng 8 oras kada araw-araw, ang ininvest mo sa katawan mo, 25 years. 10 buwan para sa kaluluwa. 25 taon para sa katawan. Wow. Nakapag-isip po ba kayo?
Ganun lang pala, pastor, ang ini-invest ko kay Lord. Opo! Kung mabubuhay kayo ng 75 years, 10 buwan lang po ang ininvest nyo para sa kaluluwa ninyo. Isama pa natin sa kwenta yung minsan wala ka. O isama pa natin yung madalas late ka. Mababawasan pa yung 10 buwan. Eh baka 2 buwan na lang sa loob ng 75 taon mong nabuhay ka, 2 buwan lang ang binigay mo kay Lord. Hindi po ako nagagalit, pero gusto ko makita yung katotohanan at realidad na hindi po talaga tayo nag-i-invest ng tama sa Diyos. Ang pinag-i-investan natin yung sarili nating katawan. Pinalalaki natin, pinatataba natin, pinasasaya natin, inaaliw natin, minamahal natin, pero yung kaluluwa natin, pinapabayaan natin. Ay yun yung eternal. Yung katawan mo pansamantalang mabubuhay. 75 taon, was out ka na, wala ka na sa mundong ito, pero kaluluwa mo mananatili. Ano ang inaasahan mo sa 10 buwan na ibinigay mo para sa Diyos? Kaya huwag nating isisi sa pastor. Huwag ninyong isisisi sa mga leader. Bago ka maghanap ng masisisi sa sambahang ito, evaluate mo yung sarili mo. Ilang oras ba binibigay mo para sa kaluluwa mo? Ilang minuto ba ang binibigay mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Ilang oras ba binibigay mo sa pag-attend ng Bible study? Ilang oras ba ang binibigay mo sa pagdalo mo ng mga gawain? Saan mo dinadala ang oras mo? Saan natin inuubos ang oras natin? Sa palagay mo, saan? Gaano kadaming oras ang ating pong sinasayang kada araw, kada linggo, kada buwan, at kada taon? In 2 Corinthians chapter 6, verses 1 to 2, pinakausapan ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano sa Korinto. Dahil itong mga Kristiyano sa Korinto, nagsasayang ng kanilang panahon at oras. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa kanila, bilang mga katuwang sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo, huwag ninyong baliwalain ang biyaya ng Diyos na inyong natanggap. Sapagkat ang sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon. Tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaya't makinig kayong ngayon na ang tamang panahon. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Pansinin po natin, sino po ba ang kausap ni Apostol Pablo? Hindi po mga bagong Kristiyano, hindi po mga new convert. Ang kausap ni Apostol Pablo at pinagsasabihan, matatagal ng Kristiyano, mga katuwang sa gawain ng Panginoon. Pero itong mga katuwang ni Pablo sa gawain ng Panginoon, itong mga Kristiyanong matatagal na, they wasting time. Sa halip na maglingkod sa Diyos sa gawain ng gawin ang kanilang tungkulin bilang katuwang sa gawain, pero sinasayang lang nila ang pagkakataon na yon. Kaya nga po pinakikiusapan sila ni Apostol Pablo. Ano sabi lang katuwang sa gawain? Nakikiusap kami. Huwag ninyong baliwalain ang biyaya ng Diyos. Huwag ninyong baliwalain yung ginawang pagliligtas sa inyo ng Diyos. Now is the time. Today is the day of salvation. So Paul is reminding them about the importance of the right time, the importance of the perfect time.
And sinasabi niya, now is the right time. Ano pong ginagawa ng mga taong ito, mga Kristiyanong ito? Number one, they waste their chance to be a good example to other people. Na sila dapat ang nakikitaan ng mabuting kalimbawa para sa iba. Nakikitaan ng magiging good example sa kanilang kapitbahay, eskwelahan, and so on. But sabi dito, they waste their chance to be good example to other people. Wala silang pakialam kung may mga taong nai-stumble. Wala silang pakialam kung mayroong mga taong natitisod sa kanila. Basta ang sinasabi nila, magbibigay kami ng ikapo namin, sasimba kami every Sunday, and that's it, okay na yon. I don't care kung anong gabi ng mga tao sa akin, kung anong pagwikaan nila, I don't care. Kung may mga taong na-stumble sa kanila, they waste their chance to be good example to other people. Kaya sinabi ni Pablo, dapat ninyong ayusin ang inyong pamumuhay upang ano sabi niya, hindi mapintasan ang inyong pagiging Kristiyano. Yes, that is a reality. Sometimes or many times, napipintasan ang pagiging Kristiyano natin sa bahay, sa eskwelahan, sa trabaho, sa community natin. Alam nyo, sa totoo lang, maraming nagdududa sa atin, Kristiyano ba talaga tayo? Maka-Diyos ba talaga tayo? Don't waste your chance to be a good example to your family member, to sa mga kaklase mo, sa mga kaopisina mo. Huwag mo sayangin. Ilaw, sabi ni Jesus, habang ako nandito, season ko to, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ako ang magbibigay ng pag-asa. Season mo to eh. Ngayon yung season mo, ikaw ngayon ang liwanag. We are the light of the world. Amen? Ang source ng light natin si Jesus Christ. So dapat maging good example tayo. Don't waste your chance to be a good example. Second, they waste their chance to serve the Lord. Sinayang nila yung oras na dapat ay naglilingkod sila. Sa totoo lang, nung panahon na yun, mahirap talaga ang maglingkod. Marami pong kalaban ng paglilingkod sa Diyos noon. Kung bakit marami pong nag-stop na maglingkod. Una, trouble and hardship. Sa totoo lang, calamities in every kind. Mga binanggit po ni Pastor Pablo yan, they put into prison. Sa panahon natin, wala pang nakukulong na Kristiyano. Tama po ba dahil siya ay nagsishare? Pero nung panahon nila, marami ang naikinulong dahil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Rejection. Minsan sinasaktan sila. No proper place to rest. Walang maayos na tulugan, kaya hindi sila nakakatulog that time. Yung mga disciple, no food allowance. Kaya anong nangyari? Gutom. Walang suporta. Walang makain. Kaya they stop doon sa mga ginagawa nilang pag-serve. Pero ang problema, they waste their chance to serve the Lord. Kaya ang hamon sa kanila ni Apostol Pablo, sa kabila ng lahat ng ito, sabi niya, naranasan namin lahat yan. Naranasan namin magutom, naranasan namin mabugbog, naranasan namin makulong, pero hindi namin sinayang yung pagkakataon, yung season namin, para hindi mapintasan ang aming paglilingkod. Naging mabuting lingkod kami. Amen? Kami po ng aking pamilya, sa totoo lang, nung araw, nung kami po nag-start lang sa ministry, bounding kami sa utang. Ang dumarating na lang po tuwing araw ng sweldo, 15 katapusan, payslip na lang. Dahil lahat ng mga sinusweldo ng asawa ko that time, kaltas ng sa mga utang. Mga kasama ko manggagawa nung araw, pumipila kami ng NFP rice para meron kaming pangkain araw-araw. Kailangan ay makabili ng murang bigas. 10 piso lang yata nung araw ang bigas, hindi ko matandaan. 10 piso lang ba? 20. Pumipila kami. Pero sinamantala po namin yung season na yun na makapaglingkod sa Diyos. Wala po kaming sinayang nung mga panahon na yun kahit kami po ay naghihirap. Pangatlo,
They waste their chance on how to live righteously. Ephesians chapter 5 verse 15, so be very careful to live wisely, not foolishly. Take advantage of every opportunity because these are evil times. Wala po ba akong verse dyan? Ano po sinasabi dito? Kailangan nating mabuhay ng matalino at hindi po mga mangmang. Kailangan nating mabuhay ng righteous sa harap ng mga tao. And to live righteous is a matter of choice. Kaya nga sinasabi dito ni Apostol Pablo, choose to live wisely, not foolishly. Piliin mong mamuhay ng ayon sa patnubay at tulong ng banal na Espiritu, huwag mong susundin ang sinasabi ng iyong laman. Dahil ang bunga ng banal na Espiritu, ang sabi ni Apostol Pablo, kaalaman, pagtsatsaga, kagandaang loob, maging gabay natin sa ating pamumuhay na matuwid ang banal na Espiritu. Ito po yung nag-guide sa atin to live a righteous life. Ano ba sinabi ni Apostol Pablo? Ito yung sandata namin. Ito ang bentahe namin doon sa ibang mga relihiyon. Kaya yung po yung hindi sinayang ni Apostol Pablo sa kanila noong time na season nila na maipakita na naiiba sila. Iba sila sa mga ibang relihiyon. Kaya kahit sila ay paratangan ng kasinungalingan, kahit sila ay hindi kilalanin, kahit sila ay nalalagay ang panganib sa buhay nila, wala silang sinayang na sandali nung panahon nila. Kagaya ni Jesus Christ. Tama ba? Walang sinayang na panahon si Jesus. On that day, natanggap ng lalaking bulag ang kagalingan. Bakit? Sapagkat sinamantala ni Jesus yung kanyang season. At alam niyo po ba resulta, yung magandang pagkakataon na ginawa ni Jesus sa lalaking bulag, nagbunga ng ano? Nagbunga ng pananampalataya at paglilingkod sa Diyos ng lalaki. Anong sinasabi ng John chapter 9, verses 35 to 36? Nang muling magkita si Jesus at ang lalaki at ang dating bulag, tinanong niya ito, sumasampalataya ka ba? Tama po ba? Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po siya? Sabihin niyo po sa akin upang sumampalataya ako sa kanya. Sinabi ni Jesus, nakita mo na siya at siya ang kausap mo ngayon. At sinabi agad ng lalaki, anong sabi? Panginoon, sumasampalataya po ako sa inyo at lumuhod siya at sumamba kay Jesus. So salamat po kay Jesus. Dahil ginawa niya ang kanyang tungkol, sinamantala niya yung season niya sa buhay niya hanggang matapos doon sa krus ng Kalbaryo kanyang season, wala po siyang inaksayang panahon. Tama po ba? Tayo po. Kamusta po kayo? Kamusta tayo? Gaano na karaming pagkakataon at panahon ang ating pong pinalagpas at sinayang? Sinasabi natin sa oras na ito na now is the right time. Today is the day of salvation. Sabi mo nga sa katabi mo, season mo to. Kilos ka na. Tama na pagsasayang. Maglingkod ka na. Parang hindi po kayo nag-uusap. Tabihin mo nga pa ninyo with feeling. Tapikin nyo. Kapatid, sige, huwag kayong magkahiyaan. Mag-asawa naman kayo eh. Kapatid, asawa ko, ayan, asawa ko, season mo to. Kilos na. Tama ng pagsasayang. Maglingkod na tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Huwag nating hayaan na lumipas at masayang ang season na to. Maglingkod na po tayo sa Diyos dahil minsan lang po ito dadaan. Amen? Amen po ba? As I close, matutut po tayo. Dito po sa talatang ito, nababasahin ko po in Mga Ngaral chapter 12 verses 1 to 7, tinatawagan natin ang ating mga awit. Namnamin po natin ang ipinayo ni Haring Solomon para sa lahat ng mga kabataan. Mga Ngaral chapter 12 verses 1 to 7, dito po ako magtatapos. Sabi po rito, mga kabataan,
Listen, yung mga bata pa, mga wala pang mga rayuma, wala pang gout sa paa, sorry. Hindi pa sumasakit ang balakang, listen to this. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa. Bago dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mo, hindi ako masaya sa buhay ko. Alalahanin mo siya bago dumilim ang araw, ang buwan, at ang mga bituin na parang natatakpan ng makapal na ulap. Darating ang araw na manginginig na ang iyong mga bisig. Manghihina na ang iyong mga tuhod. Hindi ka na makakanguya ng mabuti dahil ubos na ang ngipin mo. At lalabo na ang iyong paningin. Ang tainga. Ang tainga mo ay hindi na makakarinig, halos makakarinig. Kahit na ang ingay, tahol ng aso, whatever, hino ng ibon, hindi mo na maririnig. Sa panahon na yun, matatakot ka nang umakyat sa mataas na lugar o lumakad sa lansangan na nag-iisa dahil matanda ka na. Maputi na ang iyong buhok. Hindi ka na nga halos makalakad at mawawala ng lahat ng iyong pagnanasan tumabi sa asawa. Sa bandang huli, pupunta ka sa iyong tahanang walang hanggan at marami ang magluluksa para sa iyong mga lansangan. Kaya, alalahanin mo ang Diyos habang nabubuhay ka. Habang malakas ka pa, habang kompleto pa ang kaisipan mo, habang malinaw pang isip mo, habang kaya mo pang tumakbo, habang kaya pang umakyat ng hagdanan patungo dito, alalahanin mo ang Diyos sa buhay mo. Kung magkagayo, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang Espiritu may babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Habang tayo po ay pinaprocess po natin sa isipan natin lahat po ng mga narinig po natin. Tayo po lahat ay tumayo at pakinggan po natin ang mensahe ng awiting ito. Sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya
Sabi ko ng awit, kailan pa? Kailan mo pa ibibigay, kailan mo ibibigay ang iyong maglilingkod sa Diyos? Kailan ka kikilos? Kailan mo gagawin yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon? Kung kailan hindi mo na kaya, kung kailan wala ka ng lakas. Sabi ni Apostol Pablo, now is the time. Today is the day of salvation. This is your season. Mga kapatid, season mo to ngayon. Huwag mo nang palampasin. Kung tumigil ka sometimes, balik ka lang. Muli kang dumaan, lakaran yung dating ginagawa mo. Hindi pa huli lahat. Hindi pa huli lahat, mga kapatid. Hanggat na dito pa yung season mo, gumawa ka na, kumilos ka na, maglingkod ka na. Gawin mo na yung pinagagawa ng Diyos sa'yo. Pwede ba natin taas ang ating kamay? Nais ko po kayong ipanalangin. Dakilang Diyos, kayo po ang tunay na nakaalam ng bawat puso at isipan ng iyong mga anak. Lord, tulungan mo sila, Panginoon. Nakikilala mo sila, Lord. Nakikilala mo na maraming mga pagkakataon na sinayang nila. Forgive them, O God. Patawarin mo sila, O Diyos, kung hindi nila nagawa, kung wala silang nagawa, kung nag-stop sila, forgive them, O God. At minsan pahayaan mo muli, O Diyos, ihakbang muli nila ang kanilang mga paa sa paglilingkod sa iyo. At hindi na nila sasayangin pa ang araw, ang oras, ang minuto na hindi nila maibigay sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah! Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran, paghipo mo sa buhay nila ngayong umaga, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, O Diyos. Hallelujah! Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.